Mga kwento ni Felmo. Ako si Ronron at 15 taong gulang ako nang nangyari ang aking karanasan kasama ang aking pamilya sa munisipalidad ng Buruanga sa May Aklan. Ito ang pinakamalayo na munisipalidad sa probinsya ng Aklan. Masasabing balot ng kahirapan ng aming lugar. Malayo sa bayan, sa paaralan, sa palengke, sa ospital, at kung ano pang oportunidad para sa mga tao. Pero sa kabilang bahagi ay tila paraiso ang lugar na ito pagdating sa magagandang tanawin. Mga baybayin na puti ang buhangin, mga kagubatan at talon, maraming mga hayop sa gubat at sari-saring prutas na kung sakaling maalangan ka sa kagubatan ay hindi ka magugutom. Maging sa karagatan, iba't ibang yamang dagat ang makikita sa lugar na ito. Kaya kaming mga nasa bundok ay madalas ito ang hanapbuhay. Pero sa aming pamilya, pumupunta kami sa laot para mangisda para may ulam nun. Hindi ito ang pangunahin naming hanapbuhay. Ang aming hanapbuhay, paghanap ng ginto. Hindi madali ang ganitong uri ng pamumuhay. Pero ito ang hanap buhay na alam ng aking ama na minana niya pa mula sa kanyang kanununuan. Dahil malayo sa kabiasnan na hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Natuto lamang akong magbasa, magsulat at magbilang kaya huminto na ako sa pag-aaral. Tinutukan ko na lamang ang pagtulong sa aking ama na tawagin na lamang natin sa pangalang Romeo. At ang nanay ko naman, si Rona. Ang mga kapatid ko naman ay sina Ronnie at Rena at ang bunso naming kapatid na si Romina. Naghahanap kami ng mga bato na malalaki. Sa paghahanap ng bato ay hindi basta-basta. Pinipili namin ang malalaking bato na may hindi kabigatan. Pero alam namin na merong laman. Hindi madali ang mamili ng bato na may ginto. Maliban sa pagpipili ng bato, hinahakot namin ito para dalhin sa bahay. Sa ganitong klase ng hanap buhay din ang naging dahilan para wala kaming permanenteng lugar na tirahan. Kung saan saang bahagi kaming lugar na papadpad. Kasama sina mama at papa, pati ang aking mga kapatid. Naglalakbay kami, umaakyat sa mga bundok para lamang maghanap ng bato na aming kailangan. Kapag marami na ang bato, kinakayod namin ito ni papa. Hanggang sa maging manipis na ang bato, at makikita na namin ang mga tipak ng maliliit na ginto. Pagkatapos ay nililinis niya ito at sinasala hanggang sa maging malinis ang mahiwalay na ang ginto sa dumi. Saka pa lamang ito dadalhin sa mga kilala niyang namimili ng ginto. Pero dahil sa wala pang kaalaman si Papa na mahal ang ginto nun, kaya pumapayag itong bilhin sa kanya sa murang halaga bawat gramo. Nang malaman ko na mahal palang ginto ay doon ko na sinasamahan si Papa sa ting nagbebenta ng aming produkto. Isang araw, habang nagpapakilo ng ginto sa kabilang tindahan na madalas bumibili ng kanyang mga binibenta, kinausap siya ng isang kilalang negosyante. Umorder ito sa kanya ng ginto nun. Nung una, 50 na gramo ng ginto. Tinapatan nito ang pagbili ng kabila. At mas dinoble niya pa ang halaga ng kanyang inialok kay Papa. Hanggang sa maging triple pa. Kaya hindi na nagawang tumanggi pa ni Papa. Ayon sa negosyante, 50 lamang ang order niya kay Papa. Pero kapag mahigit sa 50 ang kanyang nadala, mas lalakihan niya umano ang halaga. Pag sinabing pera nun, sino ba namang ayaw nun, di ba? Pumayag kami ni Papa na tanggapin ang kasunduan at dahil sa kasunduan na yon, nagdesisyon kaming umakyat sa bundok at suyurin ang bawat dalampasigan, maging ang ilog at bundok nun, kung saan may makikita kaming ginto. Kasama ang buo naming pamilya, inakyat namin ang bundok ng Buruanga.
Sa bawat bundok na aming madadaanan ay humihinto kami ng 2 hanggang 3 araw. Gumagawa na lamang kami ni Papa ng maliit na kubo. Kadalasan naming ginagamit na bubong at dingding, dahon ng bure, dahon ng niyog, dahon ng saging. Minsan naman ay dahon ng badyang. Noong una, hindi pa ako naniniwala na totoo ang bagay na hindi nakikita ng aking 2 mga mata. Pero may isang pangyayari sa buhay ko na nagpabago ng aking pananaw. Nagsimula ang lahat ng mapadpad kami sa isang bundok. May maliit na talo ng bundok na ito. Naisipan ni Papa na manatili kami doon ng 3 araw. Pagdating pa lamang sa lugar, sinimulan na naming itayo ni Papa ang kubo. Inutusan niya ako manguha ng mga sanga ng kahoy na gagamitin namin sa pagtatayo ng kubo na yon. Tinuruan niya akong mamili ng mga sanga. Sinabihan niya rin ako na bago pitasin ang sanga ng kahoy, ay bumulong muna ako ng paghingi ng pahintulot sa kalikasan. Hindi rin lahat ng klase ng kahoy ay pwedeng pitasin. Ang pwede ko lamang pitasin ay ang sanga ng dahon ng Madre de Cacao at ang puno ng Himilena. Hindi naman niya sinabi sa akin kung bakit hindi pwede ang ibang puno, at para maiwasan ang bangayan, sinunod ko na lamang ito. Nung una, iniisip ko na para akong sira na kinakausap ang puno ng Himilena at Madre de Cacao. Pero sa hindi malamang dahilan, namalayan ko na lamang nakusa ko ng binabanggit ang mga kataga. Maging ang mga maliliit na puno na napuputol ko ng hindi sinasadya. Humihingi ako ng tawad. Kinukuha ko pa ang kanilang sanga na naputol at inaayos sa isang lugar. Hanggang sa natapos na ako sa pangunguha ng mga sanga. Napangiti naman si Papa sa ginawa ko dahil ang mga sanga na pinipili ko ay kasi laki ng braso ko. Aminado ako na hindi ganun kalaki at hindi rin maliliit. Yun bang katamtaman lamang para sa edad ko? Sunod namin ginawa ang pagtayo ng kubo. Maayos ang pagpapatayo namin ni Papa ng kubo noon. Ayon pa kay Mama, pwede na namin itong gawing tirahan. Dahil ang lugar ay malapit din sa bukal kung saan dumadaloy ang malinaw at malinis na tubig. Napapalibutan ng punong kahoy. Yung pwesto ng kubo noon, masasabi kong isang magandang lugar. May bakante kasi ito na pwedeng magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng hayop. Nang sinabi yun ni Mama ay doon pa lamang ako napatingin sa paligid. Sa bukana ay may 2 puno ng mangga na tila ba nabuwal na masamang klima ng panahon. Pero imbis na pumangit ay tila nagsilbi yung bakod na ginawa naming kubo. Nagsilbing upuan na rin ang nabuwal na puno ng mga ito. Tiningnan ko si Papa na noon ay napapangiti. Sinusuri niyang paligid nun. Payapa, malayo sa ingay ng mga sasakyan at sa mga matatapang na kapitbahay. Pwede na ito. Ano sa tingin mo, anak? Ayos naman pa. Maganda nga dito, tahimik. Sagot ko naman. Dahil doon ay sinabi na nito na galingan na lamang namin ang paggawa ng kubo. Kaya salip na maliit lamang na kubo ang gagawin ni Papa. Napag-isipan namin na lakihan ang kubo. Pero kailangan pa namin gumawa na muna ng aming matutuluyan sa araw na yon, kaya isang maliit na kubo lamang ang nagawa. Yung kasya kaming makatulog na mag-anak at mailagay ang aming damit na mapapalitan. Animoy isang bahay-bahayan lamang ang aming sitwasyon noon. Gamit ang malapad na dahon ng bure na pantakip sa bubong ng aming munting kubo. Kakaibang sayang dulot ito sa amin ang magawa na namin ang kubo na ito. Nang maglagay na ng dingding, si Mama at Papa na muna ang nagtutulungan sa pagkabit nun. Kami naman ni Ronnie ay inutusan ni Papa na kumuha na muna ng tubig sa bukal. Ang bukal na ito ay nasa itaas na bahagi kung saan kami gumawa ng kubo. Inutusan na rin kami nito na kumuha ng susong pilipit kung may makita man. Yun yung uulamin namin. Bitbit ang 2 4 na galon ay umalis kami ni Ronnie. Sumunod naman sa amin si Rena, bitbit ang maliit na screen bag. Ringgi-ringgi ang tawag sa amin ng bag na ito. Lalagyan namin ng mga susong pilipit namin makukuha.
Pagdating sa bukal, kaagad naman akong kumuha ng dahon ng lampuyang. Isa itong uri ng halaman na mahawig sa luya, pero hindi nakakain ng lamang gugat. Yung dahon nito ay matibay na pangbalot at ginagawa rin namin itong salaan ng tubig kapag nasa gubat. Nang mailagay ko na ang dahon ng lampuyang ay kaagad ko nang isinalod ang aming galon. Ganon na rin ang ginawa ni Ronnie para mabilis na mapuno ang aming mga dalang sisidlan ng tubig. Nang mapuno ang 4 na galon, pumunta na kami sa dinadaluyan ng tubig para tumingin ng mga susong pilipit. Samantalang si Serena naman ay nagboluntaryo na manguha ng mga tangkay ng abalong. Marami na kasi ang tumutubo sa lugar. Ang abalong naman ay isang uri ng halaman na parang gabi, pero iba ang kulay nito kumpara sa gabi at hindi pwedeng gulayin ang lamang ugat ng abalong na tinatawag naming tangkay. Hinayaan namin si Serena sa ginagawa niya. Kami naman ni Ronnie ay patuloy lamang na nangunguha ng susong pilipit. Sinabihan ko na lamang si Serena na huwag lumayo sa amin noon. Tumango naman ito. Nasa 10 minuto ang lumipas nang bumalik na si Serena sa amin. May dala na itong takway ng abalong. Habang nawiwili kami sa pagkuha ng suso, may narinig akong bumagsak sa tubig, kung saan ang bagsakan ng tubig mula sa talon. Ang nakapagtataka, para bang ako lang ang nakarinig ng pagbagsak na yon. Dali-dali kong inangat ang aking paningin para tingnan kung ano ang bumagsak na ito. Nakita ko ang isang batang babae. Hirap na hirap ito sa pag-ahon na para bang nalulunod na. Mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan nito para tulungan ito makaahon sa tubig noon. Isa itong batang babae na sa tingin ko, nasa 3 taong gulang lamang. Kinausap ko ang bata at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Nagpasalamat ito sa ginawa kong pagsagip sa kanya. Bakit ba kasi nag-iisa ka? Saan yung mga magulang mo? Dahan-dahan ka sa susunod ha. Paano pag nahulog ka tapos wala makakagasagip sa'yo, edi malulunod ka? Sumagot naman ang bata na isa-isa lamang umano ang pagtatanong. Nakangiti pa ito. Doon na ito nagkwento. Natahimik umano siyang nangunguha ng bulaklak. Pero may narinig siyang nag-uusap sa ibaba ng bukal kaya niya kami pinuntahan. Tinanong niya pa ako kung sino-sino ang kasama ko. Sinabi ko naman sa bata ng mga kapatid ko, sina Ronnie at Rena. Nagpakilala na rin ako noon at nagtanong kung anong pangalan niya at kung saan nakatira. Siya umano si Dilaw. Doon umano siya nakatira. Sabay turo sa isang malaking puno ng kahoy na kung tawagin sa amin ay lawaan. Tiningnan ko lang naman ito at inakala na may kubo din sila sa lugar. Ilang sandali pa ay tinawag na ako ni Ronnie. Kuya Ronron, bilisan mo na. Bakit ka ba nakatulala dyan? Tawag nito. Nang nilingon ko si Dilaw ay wala na akong nakita. Tila ba nawala na lamang ito na parang bula. Naguguluhan man ay bumalik na ako sa aking mga kapatid. Si Rena nagtatatalak na. Napapagalitan umano kami ni Papa gawa ng matagal kami doon. Tinanong niya ako kung anong ginawa ko doon. Na tila ba hindi man lamang nila nakita ang batang sinagip at kinausap ko. May sinagip akong bata. Hindi niyo ba nakita? Nagulat sila noon. Ayon kay Rena ay wala naman silang nakitang bata. Mag-isa ka lang naman dun, kuya. Tinatakot mo lang yata kami. Tinignan ko ang nakuha naming susong pilipit. Marami na ito. Abot na yun hanggang 3 lutuan. Kaya niyaya ko na silang bumalik na kami sa kubo noon. Kagad naman na sumunod na mga ito. Bit-bit ni Rena ang kanyang gulay. Ako naman ay binitbit na rin ang ringi-ringi na may lamang suso at ang 2 galon ng tubig. Si Ronnie naman ang nagdala ng 2 galon ng tubig noon. Pagbalik namin sa kubo ay malapit nang matapos si Papa sa pagkakabit ng dingding ng aming tulugan. May papag at pintuan na rin ang kubo na ito. Nakita nito ang aming dala kaya medyo napangiti yun. Pagdating namin ay inasikaso ko naman ang paggawa ng lutuan.
Lupa lamang yon. Yung malapot na lupa na kung tawagin namin ay daga. Kulay dilaw na malapot ang uri ng lupang ito, na kapag matuyo ay matigas. Ito ang uri ng lupa na ginagamit sa paggawa ng palayok. Hinulma ko na itong lutuan. Pagkatapos ay nilagyan ko na ng mga panggatong at sinigaan para matuyo ang lupa. Pag natuyo ng lupa ay maaari nang magsaing. Pagkatapos nun ay inasikaso ko naman ang pagtanggal ng matulis na puwet ng susong pilipit. Habang si Ronnie naman ay inasikaso ng paglilinis at paghimay ng takway ng abalong na kinuha ni Rena kanina. Dahil sa tulong-tulong ay nagawa naming matapos yon. Si Papa ay patuloy pa rin sa pagpapatibay ng dingding ng kubo namin nun. Mamaya ron, manguha tayo ng mga kawayan para magawa na natin yung permanente nating bahay. Tumango naman ako. Yung bata na nakita ko sa ilog, nawala na sa isip ko nun. Nang matapos ko na ang ginagawa ay tumulong na ako kay Papa. Si Mama naman ay inasikaso ng bunso naming kapatid na noon ay sanggol pa lamang. Nang nakapagluto na si Rena, saglit muna kaming huminto sa aming ginagawa. Kumain na muna kami ng tanghalian. Natuwa naman kami sa kubo. Medyo maluwag sa loob. Maayos kaming makakagalaw. Doon na rin kami kumain. Habang kumakain ay bumuhos naman ang malakas na ulan. Napasabi naman si Mama ng, "Butin lang at medyo mataas ang nilagay mo na papag." Puri ni Mama kay Papa. Nagpatuloy kami sa pagkain nun, at sa awa naman ng Panginoon na hindi nagtagal ang pag-ulan. Huminto ito kaagad kaya nakapagputol pa rin kami ng kawayan na siyang gagamitin namin sa paggawa ng kubo. Magaan yung pakiramdam ko sa lugar na ito. Sa tingin ko magiging maayos yung buhay natin dito. At kahit iiwan natin ang mama at mga kapatid mo dito kapag naghahanap buhay tayo, magiging ligtas sila. Wika ni Papa nun. Tumango naman ako na tila ba may naalala ako sa isipan ko pero hindi ko alam kung ano. Ayos ka lang ba, Ron? Tanong ni Papa. Tumango naman ako dito at nagpatuloy na sa ginagawa ko. Marami-rami rin ang aming pinutol na kawayan at nilinisan na rin namin yon. Sinabi ni Papa na kinabukasan na namin balikan ang kawayan. Masyado pa kasi itong mabigat dahil bagong putol pa lamang. Wala sa loob na inangat ko ang aking ulo. Natanaw ko ang puno ng lawaan. Doon ko lamang naalala si Dilaw. Dilaw! Nakatira si Dilaw dyan pa. Wala sa loob ko na wika kay Papa. Nagtaka naman si Papa kung sino ang tinatawag kong Dilaw. Sinabi ko naman na si Dilaw yung batang tinulungan ko kaninang umaga sa ilog. Namuntikan na itong malunod. Nakilala din ba ng mga kapatid mo yung bata? Tanong ni Papa. Sinabi ko naman sa kanya na yun ang pinagtataka ko. Dahil ayon kina Ronnie at Rena, wala naman umano akong kasamang bata noon. Dahil doon ay napaisip si Papa. Maya-maya ay tinanong ako nito kung ano ang aura ng batang babae na tinulungan ko. Magaan kausap pa. Maganda pa yung abuhin niyang mata. Tumango si Papa at sinabi nitong baka gustong makipagkaibigan sa akin yon. Gusto ko pa sanang itanong kay Papa kung bakit hindi siya nakikita ng mga kapatid ko pero hinawi ako ni Papa ng kanyang kamay para tumabi. Nagulat ako nang papalapit sa amin ng isang biik na baboy ramo. Sinugod kami nito pero mabilis lamang itong nadakip ni Papa. Tuwang-tuwa nang mahuli niya ito. Wala bang nagmamayari ng baboy na yan pa? Ayon kay Papa, ang baboy na yon ay ang tinatawag na baboy gubat o mas kilala sa tawag na baboy ramo. Marami nun sa lugar kung saan kami napadpad. Dahil walang naninirahan ng tao sa lugar na aming napuntahan. Kahit mga turista ay wala ding pumupunta sa bahaging ito ng bundok. Pagdating namin sa bahay, tamang-tama lamang na lumulubog ng araw. Kaya mabilis na nagsiga si Papa sa labas ng kubo namin. Hindi lamang sa harap na bahagi ng kubo siya nagsiga kundi maging sa likod na rin na bahagi ng kubo at sa kabilaang gilid nito. Kaya maliwanag na maliwanag maging sa loob ng kubo nun.
Ang baboy naman na nadakip ni Papa, tinali niya lamang sa puno na nasa tabi ng kubo. Ang lubid na panali niya lamang noon ay ang lubid na sasanang buri. Pinakain na lamang namin ito ng tira-tira naming pagkain. Kinabukasan, maaga akong nagising. Excited akong makita ang baboy. Pero boses ni Mama at Papa na nag-uusap ang aking narinig noon. Ayon kay Papa, imposible na nakawala ang baboy sa tali kung ito lang ang may kagagawan ng kanyang pagkawala noon. Wala itong kakayahan na magtanggal ng tali sa kanyang leeg dahil hindi niya naman maaabot ng kagat yon. Sinabihan ko na lamang si Papa na hayaan na lamang ang baboy. Dahil kung para sa amin yon, babalik at babalik ito. Sumang-ayon naman ito sa sinabi ko. Niyaya na ako nitong kumain na dahil maaga kaming aalis para maganap muna ng bato sa ilog na maaaring may lamang ginto. Kagad naman akong sumunod. Sabay kaming kumain ng agahan at umalis na. Pagdating sa ilog ay maingat naming sinuyod ang batuhang bahagi ng pangpang. Hanggang sa may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Maging si Papa man ay tila ba narinig ang pagtawag na yon. Nang hanapin ko ang may-ari ng boses, napagtanto kong pagmamay-ari ito ni Dilaw. Nakita ko ito na nasa tabi ng ilog na nanonood sa amin. Naghahanap kayo ng ginto, no? Tanong nito. Oo ito'y hanap buhay namin. Paghahanap ng ginto na nasa bato. Dahil sa sinagot ko ay nakihanap na rin ito. Maya-maya pa ay nakita na rin ito ni Papa. Nagtaka ko nang pati si Papa ay kilala ng batang babae. Manong Miyong, masaya ako makita ka. Wika nito. Dali-dali itong lumapit kay Papa na tuwang-tuwa. Si Papa naman ay tila ba hindi niya ito nakikilala. Siya na ang sanggol na ipinapanganak ko noong tinulungan mo ako. Ilang taon nang nakaraan, Miyong. Biglang wika ng isa pang boses ng babae. Nagulat naman ako nang tinawag ni Papa ang babae sa pangalang Hiraya. Magkakilala sila ng ina ng batang nakilala ko sa ilog noon. Sinabi ni Papa na minsan na niyang nakilala ang babae nang maliit pa lamang ako. Si Lolo pa noon ang kasama niya sa paghahanap ng mga ginto sa bato. Nakita niyang nahihirapan ang babae sa bagsakan ng tubig, kung saan ko nakitang nahulog ang bata kahapon at muntik ng malunod. Dahil doon, nakilala namin ang mag-ina. At si Papa na ang nagsabi na engkantada ang mag-inang Hiraya at Dilaw. Sila umano ang nagbabantay ng kapayapaan sa bundok at sinisigurado nilang walang dayo na makakapasok para sirain ang kalikasan sa lugar. Tumango na lamang ako sa sinabi na yun ni Papa. Sinabi ng babae na natutuwa siya sa aming magkakapatid kahapon. Sinadya umano ni Dilaw na lumapit sa amin para magpakilala. Pero nadulas ito na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Mabuti na lang umano. Naroroon ako para tulungan siya. Ngumiti na lamang ako at nagsabi ng walang anuman. Sinabi rin ito na sa aming magkakapatid, ako lamang umano ang bukas ang ikatong mata. Yung kina Rena at Ronnie, nakasara pa rin. May ibinunyag din ng ginang tungkol sa nangyari kagabi na siyang ikinagulat namin ni Papa. Ang maliit na baboy ramo umano kahapon. Hindi daw totoong baboy yon. Ayon sa engkantada, alaga yun ng isang itim na manggagamot na nakatira mismo sa labasan ng bundok. Maswerte kami at ang baboy lamang ang aming nakita. Hindi ang nagmamay-ari nitong, kung tawagin nitong engkantada, ay itim na albularyo. Ganun pa man ay sinabi ng babae na hindi sila papayag na may gumalaw sa amin sa bundok. Dahil kahit dito pa kami maninirahan, mas gusto nila yon. Alam umano nila kung gaano si Papa mangalaga at magpahalaga sa kalikasan. Sinabi ng babae na siya ang nagpakawala ng baboy kagabi. Ayon sa kanya ay nagpapakawala umano ng tunog ang baboy na palatandaan at tinatawag nito ang kanyang amo.
Hindi umano magtatagal at malalaman ng albularyong itim na doon kami naninirahan. Pero huwag umanong mag-alala. Napag-usapan na umano nila ng mga engkanto ito. Poproteksyonan umano nila si Papa at ang pamilya niya. Kaya't manirahan umano kami na mapayapa sa lugar na yon. Nagpasalamat si Papa sa tinuran nito. Nagpatuloy kami sa paghahanap ng bato na may potensyal na may lamang gintunon. Tinulungan naman ako ni Dilaw. Ang mga kinuha nitong bato at ibinigay sa akin ay mga maliliit lamang. Pero sigurado naman akong may laman na mga ito. Nagpapasalamat ako sa kanyang pagtulong sa amin ni Papa. Si Hiraya naman ay hinayaan na lamang kami sa aming ginagawa. Hindi rin naman ito sinasaway si Dilaw na nawiwili na rin sa pagtulong sa amin. Si Papa, hindi lang bato na may ginto ang kanyang kinukuha. Nanguhuli na rin ito ng isda at mga talangka. Sagana kasi talagang ilog na ito sa gantong bagay. Ultimong ang malalaking hipo na kung tawagin sa amin ay ulang. Nang marami-rami na ang aming nakuha, niyaya na ako ni Papa para umuwi na. Mamaya umano ay muli kaming papasok sa kawayanan para hakutin ang mga kawayan na nakuha namin kahapon. Kagad naman akong sumunod sa kanya. Nagpaalam na kami sa mag-inang Hiraya at Dilaw. Kumaway naman ang mag-ina sa amin at tinanaw nila kami ni Papa habang papalayo na at pabalik sa kubo. Pagdating namin ni Papa sa kubo ay naabuti namin si Rena na nagluluto nun. Tinanong ko ito kung nasaan si Ronnie. Tinuro naman kami nito sa gilid na bahagi ng kubo. Nakita namin sila ni Mama na nabala sa pagdadamo para malinis ang bahagi na yun ng kubo. Si Papa naman ay nilinis na mga isda na nahuli niya sa ilog nun. Ako naman ay iniipon na ang mga bato sa loob ng kubo kung saan nakalagay ang imbakan namin ng mga bato. Kakayurin na lamang namin yun ni Papa at lilinisin kapag napuno na ang aming lalagyan. Pagkatapos naming magpananghalian ay binalikan na namin ang mga kawayan na aming hahakutin papunta sa kubo. Dahil sa hindi naman yun kalayuan kaya mabilis naming natapos ang paghakot. Ang sunod naming pinutol ay ang puno ng Madre de Cacao na siyang gagawin ni Papa bilang haligi ng aming magiging tahanan. Hindi ko alam kung saan kumukuha si Papa ng lakas at bilis sa pagtatrabaho ng araw na yon. Napakabilis niyang magputol ng puno nun. Sa loob lamang ng 2 oras, 6 na puno na ng Madre de Cacao ang naputol niya. Partida, mano-mano niya yung ginagawa. At dahil ang punong yon ay sa paligid lamang din ng lugar, kaya hindi na namin kailangan pang pumunta sa malayo. Habang tinutulungan ko si Papa sa paghukay ng paglilibingan niya ng haligi, napatingin ako sa puno ng mangga na nasa bukana ng aming bakuran. Meron akong nakitang matandang lalaki nun. At huwag ka, Sir Seth, kasama nitong biik na nahuli ni Papa kahapon. Dahil sa nakita ay hindi ako kaagad nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Papa. Nang sa isang iglap, bigla na lamang lumitaw si Hiraya at si Dilaw. Kitang-kita ko kung paano ito lumitaw sa harapan ng matandang yon. Dahil sa akto ko, si Papa ay napatingin na sa pinapanood ko. Nang makita niya ang mga nangyayari, ay dali-dali niya akong tinapik sa balikat na siyang nagpabalik sa aking wisyo. Dali-dali akong tumakbo palapit kay Rena at sa bunso naming kapatid na si Romina. Mabilis ko silang kinuha at ipinasok sa kubo nun. Nagulat naman si Mama na noon ay naghahanda na ng aming hapagkainan. "Kuya, ano pong nangyayari?" tanong ni Ronnie. Sinenyasan ko naman itong manahimik at sumilip na lamang sa siwang ng pintuan ng kubo. Habang pinapanood ko ang nangyayari sa labas, nagrereklamo naman si Ronnie. Ayon sa kanya ay wala siyang nakikita at binibiro ko lamang umano siya. Inutusan ako ni Papa noon na haplusin ang mata ng kapatid ko at takpan ang bibig niya para hindi makagawa ng ingay. Sinunod ko ang sinabi ni Papa.
Yun pala ang paraan, Sir Seth. Kapag meron kang third eye ay gawin mo yun sa mga hindi nakakakita at makakakita na rin sila. Kitang-kita namin kung paano magharap sina Hiraya at ang itim na albularyo. Merong parang koronang baging ang engkantada na yon. Kinuha niya yon. Pinulupot sa kamay niya. Nakita ko na hindi lamang pala yun basta palamuti, kundi ito na mismo ang sandata ng engkantada. Sa bawat pagsugod na ginagawa ng matanda, ay iwinawasiwas ni Hiraya ang latigo na baging, kasabay ng pag-awit nito ng lengguwahe na hindi ko maintindihan. Ang bawat pagbigkas nito ng mga kataga, para bang isang sandata na naging dahilan para manghina ang itim na albularyo na ito. At ang alaga naman itong baboy, tuluyan ng tinalian ni Dilaw na parang isang laruan. Si Papa naman ay nakikita ko lamang na nakasalampak ng pag-upo sa lupa habang nakabukas sa mga kamay, taimtim na nananalangin. Maya-maya ay tumakas ang matanda kahit na nanghihina ito. Kasunod ng paglayo ng matanda ay ang pagmulat ng mata ni Papa. Pinabuksan ni Papa ang pintuan ng kubo. Nang mabuksan ko na ito ay nagsimula ng muling umusal si Hiraya ng mga kataga. Paawit ang bawat bigkas ni Hiraya. Inabot din ng kalahating oras ang kanyang pag-uorasyon at nang matapos siya sa kanyang ginagawa, doon na niya kinausap si Papa na kailangan na ni Papa na gawin sa madaling panahon ang bahay na gusto niyang ipatayo. Sa kanya lang gagawing muli ang pangunahing dahilan kung bakit kami lumipat sa lugar. Sumang-ayon naman si Papa sa sinabi ng engkantada at ang una niyang pinagtuunan ng pansin ay ang paggawa ng aming tahanan noon. Na mga panahon na yon ay hindi kami gumamit ng lansang o yung tinatawag na pako. Tanging kawayan lamang ang inukit ni Papa at hinulma na kagaya ng pako na ito. Pinatulis niya ang dulong bahagi nito at yun ang ginamit niyang pangbutas o pangpako sa bawat hibla ng kawayan. Kawayan din ang ginawa niyang pantakip sa bubong nun. At ang sahig na papag namin na gawa sa kawayan ay inipit niya sa 4 na kanto para maging matibay. Halos hindi makapaniwala na nakagawa kami ng matibay na bahay sa loob lamang ng 2 linggo. Doon pa lamang kami nakapagpatuloy sa paghanap ng bato. Hindi na kami nakakuha pa ng mahigit na 50 gramo ng ginto nun. Ganun pa man, ang pera na binayad kay Papa ay ginamit niya para makakuha ng kaukulang papel. Para mapasa kamay niya ang pagmamay-ari ng lupaing kung saan nakatirik ang aming tahanan, kung saan tumanda sina Mama at Papa, at doon na rin binawian ng kanilang buhay dahil sa katandaan.